Bye Elisa! Magre-review tayo ng mabuti para sa pagsusulit sa araw ng Lunes. Bye Kimi! Habang pauwi si Wendy ng bahay, napansin niya ang isang pusang itim na nakalagay sa isang malaking karton sa tabi ng basurahan. Sa tansya niya ay mula 3 hanggang 4 na buwang gulang pa lamang ito. Isang pusa. Mukha itong matamlay at may dinaramdam. Marahil ay inabando na ito ng dating may-ari kaya ito naroon. Lalagpasan niya na sana ito ngunit tila ay may nag-uudyok sa kanya na kunin ito mula sa kinaroroonan. Agad naawa si Wendy at kanya itong isinama pa uwi ng kanilang bahay. Inay, nandito na po ako. Wendy, anak, ano yung daladala mo? Isang pusa? Ikinagulat ni Aling Marta ang dalang pusa ni Wendy. Opo inay, nakita ko po siya sa tabi ng basurahan. Siya ay nakakaawa at kailangan ng kalinga. Ay nako Wendy, naisip mo ba yung ginagawa mo? Hirap na tayo sa buhay at kumuha ka pa ng alagain? Nay, nakakaawa po kasi siya. Siya'y basang-basa ng aking nakita dahil sa bagyong kakatapos lang. Wendy, alam mo inilagaw ko na yung dating pusa na nakita mo din sa daan. Ngayon ay kumuha ka pa ulit? Nalungkot si Wendy nang maalala iyon. Pakiusap, Nay. Huwag niyo po sana yung gagawin. Aalagaan ko po siya ng mabuti at ituturing ko siyang kaibigan. Papangalanan ko siyang Lucky. Umining-ining si Aling Marta habang nakatingin sa kanyang anak. Lumabas ng bahay si Wendy. Marahil ay gusto lamang nito ng ibang kasama sa bahay dahil nag-iisang anak lamang ito. Nilinis ni Wendy ang pusa at inilagay sa lumang kulungan. Nilagyan niya iyon ng inumin at pinakain. Aalagaan kitang mabuti, Lucky. Sa ngayon, dyan ka lang muna pansamantala ha. Magpagaling ka muna. Lumipas ang ilang araw, tuluyang nakabawi ng lakas si Lucky sa mahusay na pag-aalaga ni Wendy. Masiglang naglalaro si Lucky sa kanyang kulungan. Good morning, Lucky. Nakakatuwa dahil ang sigla-siglo mo na. Masayang wika ni Wendy. Sabado ngayon at walang pasok sa eskwelahan. Mas nakakatulong siya sa mga gawaing bahay at maaasikaso niya ng maayos si Lucky. Binigyan niya ito ng makakain. Agad na kiniskis ng pusa ang ulo at katawan nito sa kulungan upang ipakita kay Wendy ang kanyang kagalakan. Napagtanto ni Wendy na maliit na din pala ang kulungan para kay Lucky. Ang liit pala ng kulungan mo, Lucky. Ngayong masigla ka no, ay maaari ka nang lumabas. Matapos maubos ang pagkain nito ay pinakawalan niya ito mula sa kulungan. Naglaro ang pusa sa labas ng bakuran, nagtatakbo at ayaw magpahuli hanggang makapasok na silang dalawa sa loob ng bahay. Wendy, anak, maghanda ka na at ilang minuto na lang ay pupunta na tayo sa palengke para maihatid ang mga kanina sa pwesto. Si Aling Marta ay nagluluto ng kakanin sa umaga at itinitinda din ito sa palengke tuwing umaga hanggang sa tanghali. Tinutulungan niya ito maghatid sa palengke kahit na may pasok siya dahil malapit na doon ang eskwelahan. Napakasigla mo na, Lucky. Halika at isasama din kita sa palengke. Bago pa niya makuha ang pusa ay umakyat ito ng lamesa, tumakbo papuntang ibabaw ng rep. Pagkatapos ay sa lababo na naging dahilan para masanggi nito ang kristal na pitchel at nabasag sa sahig. Labis ang pagkagulat ni Wendy at ng kanyang nanay sa nangyari. Apay, nabasag ang pitchel. Umalis ka dyan, Wendy, at ako ang maglilinis ng kinalat ng pusang itim na to. Baka masugatan ka pa. Sinasabi ko na nga ba't ayoko talaga ng pusa dito sa bahay. Ilang minuto lang ang lumipas, nakarinig sila ng isang malakas na dagundong sa labas ng bahay. Kinagulat nila ito at nag-alalang lumabas ang nanay ni Wendy ng pintuan. Ano nangyari? Nakarinig kami ng malakas na pagbagsak na isang malaking bagay. Bumagsak ang puno ng mangga. Malamang malambot ang lupa dahil sa mga nagdaang bagyo. Bumagsak ang puno ng mangga sa tapat ng kanilang bahay. Tinamaan at nasira ang bakurang yero nito. Mabuti na lamang at walang natamaan o nasaktan.
Lubos na pinagpasalamat sa Panginoon ng nanay ni Wendy dahil di pa sila nakakaalis ng bahay nang mangyari iyon dahil baka sila ang mabagsakan ng puno. Salamat po Panginoon dahil hindi kami nabagsakan ng puno. Naghahanda na kami ng aking anak upang umalis. Umahangos na dumating sa bahay nila Wendy ang kanyang ama. Galing ito sa pamamasada ng tricycle. Mahal to, kitang-kita ko sa malayo ang pagbagsak ng puno sa sobra nitong laki. Mabutit hindi pa ka nakakaalis. Di ba at sa mga oras na yun nagdanakad na dapat kayo patungo sa pamilyang bayan? Nagyakap ang tatay at nanay ni Wendy. Lubos ang kanilang pasasalamat dahil walang nangyaring masama sa kanilang pamilya. Tuwing kasamang magtungo si Wendy sa palengke ng kanyang ina, ay isinasama ni Wendy si Lucky para maipasyal niya ito. Ngunit lumipas ang ilang araw, naging abala sa pag-aaral si Wendy dahil sa nalalapit na pasahan nito ng proyekto sa Agham. Hindi niya gaanong naasikaso si Lucky at hindi siya nakakasama sa nanay niya. Umakyat si Lucky sa lamesa at kinain nito ang pritong isda na sana ay almusal ni Wendy. Lucky, kinain mga isda? Hindi ka ba makapag-entay na ikaw ay mabigyan ng mga kain? Wika ni Aling Marta. Habang dumidila at nakatingin lamang kay Aling Marta, bumaba na ito at naglinis ng katawan. Ay nako Lucky, ako'y aalis na upang magtinda na sana, pero magluluto na naman ako ng almusal ni Wendy. Inis na wika ni Aling Marta. Matapos ang ilang minuto, tumawag sa lumang telepono ang kanyang kabiyak. Mahal, nasaan ka? Ako'y nasa bahay pa din mahal. Dapat ay kanina pa ako nasa palengke. Bakit? Nakakita ko na may itim na husok na nanggagaling sa direksyon ng palengke. Ha? May sunog sa palengke? Nagtungo si Mang Gregorio sa palengke upang kumpirmahin kung nasusunog nga ito. At nakita niyang nasusunog ang pwesto mismo ni Aling Marta dahil sa putol na kable ng kuryente na nagkaroon ng problema. Maraming tao ang nagtulong-tulong upang maapula agad ang sunog na naging dahilan upang hindi kumalat ang apoy. Pati siya ay nakitulong na din. Grabe! Mabutit hindi po nakakalis ang aking kabiyak sa aming bahay. Kaya nga Gregorio, ako'y labis na nag-aalala din dahil akala ko nandito na si Marta. Pero buti na lang naapula agad ang apoy. Buhos na nagpasalamat ulit ang pamilya ni Aling Marta sa Panginoon dahil nakaligtas ulit sila sa isang trahedya. Makalipas ang ilang araw, madaling araw, habang naghahandang umalis si Mang Gregor para ibiyahe ang pampasadang tricycle, tila ay di nito malaman kung saan niya nailagay ang susi ng kanyang motor. Sino ba nag-alis ng susi ng motor ko? Dito ko lang nilalagay yan sa lagayan sa ibabaw ng lamesa. Bumaba si Wendy mula sa kanyang kwarto dahil hinahanap nito si Lucky. Tay, nakita niya po ba si Lucky? Bakit anak? Nawawala ba si Lucky? Hindi naman tay, pero tumakbo po kasi siya palabas mula sa kwarto ko kani-kanina lang. Hindi ko po alam kung saan siya nang tumo. Napakamot ng ulo si Mang Gregorio. Yung susi ko ba anak? Nakita mo? Pakihanap niya din muna sandali at i-atras ko sana ang tricycle ko palabas ng bakuran. Sinilip ni Wendy ang ilalim ng lamesa at natagpuan niya doon si Lucky na tila may nilalarong susi. Lucky, nandiyan ka pala? Tara na at pagpakainin na kita ng almusal. Dahil mamaya lang ay papasok na ako sa eskwela. Kaya hindi kita may kasama sa palengke. Ano kayang nilalaro mo? Nakita ni Wendy, nakagat-gagat at nilalaro ni Lucky ang susi ng motor ng kanyang tatay. Kinuha niya iyon at ibinigay kay Mang Gregorio. Lucky, ikaw lang pala nakakuha ng susi ko. O siya sige at ako yaalis na para... Naputo lang sinasabi ni Mang Gregorio nang makarinig sila ng malakas na tunog mula sa labas ng kanilang bahay. Mahal ko ano yun? Wika ni Aling Marta na humahangos mula kusina. Di ko alam, Han. Lalabas pa lang sana ako. Teka, sisilipin ko upang malaman ko kung ano yan. Lumabas si Mang Gregorio ng pinto at nakita niya sa tapat mismo ng kanilang bahay ang isang truck ng buko na bumangga sa poste.
Humarang ang truck sa kalsada at nahulog ang ibang buko mula dito. Pababa ang daan, nawalan siguro ng preno ang truck kaya minabuting ibangga na lang ito sa poste. Mabuti na lamang ay hindi bumagsak ang poste dahil mas malaking pinsala kung nangyari iyon. Isang truck ng bukang bumangga sa poste sa tapat ng bahay natin. Grabe, buti hindi pa ako nakalis. Kung hindi, malamang na ako ng tumbok nito. Muling nagpasalamat ang pamilya sa Panginoon. Matapos ang insidenteng iyon, mabilis namang naalis ang truck. Ang mga buko na nalaglag, inayos ang binangga nitong poste at iba pang nasa paligid nito na nasira. Kinabukasan, habang naghahanda si Aling Marta ng mga dadalhing paninda sa palengke, ay hindi niya namalayang naapakan pala niya ang buntot ni Lucky na natutulog sa tabi ng upuan. Dahilan para makalmot siya sa kaliwang paa. Aray ko! Lucky, sinugatan mo ako! Pagkatapos niyang mag-ayos ng mga paninda ay kasama niyang binitbit si Lucky para isama sa kanyang pag-alis. Mabuti na lamang ay hindi pa nagigising si Wendy dahil wala naman itong pasok. Pasensya ka na, Lucky, ha, at kailangan kitang inayo sa amin. Madami ka nang nagawang perwisyo. Sa palengke ka na lang manirahan habang buhay. May makakasama ka naman doon na kapwa mo mga pusa. Malaki pa at malawak dun. Maraming magbibigay sa'yo ng makakain. Di katulad dito, kami lang ang kasama mo at paikot-ikot ka lang dito sa loob ng bahay at bakuran. Nagpasama na lamang siya sa kanyang asawa para magpahatid sa palengke. Kasama si Lucky? Baka hanapin na ni Wendy. Sobrang kulit kasi ng pusang to. Hayaan mo na nilipas din ang lungkot ni Wendy. Pasasaan ba at makakalimutan din niya si Lucky. Iiling-iling na sumunod na lamang si Mang Gregorio at ipinaandar ang tricycle kahit labag sa kanyang kalooban. Habang nasa daan ay umiiyak si Lucky na tila ba alam niya ang kanyang magiging kapalaran. Pagdating nila sa palengke ay inilapag niya ang pusa malapit sa basurahan. Patuloy pa din sa pag-iyak si Lucky, ngunit tila walang naririnig si Aling Marta kaya patuloy siyang naglakad papalayo. Pagising ni Wendy ay lumabas siya ng kwarto. Sasama siya sa palengke para makatulong sa paghahatid ng kakanin. Hinanap niya si Lucky dahil isinasama niya din ito papunta at pauwi. Nay, nasan po si Lucky? Walang sumasagot. Umalis na ang kanyang inay na hindi siya hinintay o ginising. Bumilis ang tibok ng puso ni Wendy dahil sa kanyang naisip. Lucky! Nangilid ang luha niya, katulad ng una niyang pusa, isinama iyon ni Aling Marta sa isang lugar at iniligaw. Ayaw niya na mangyari iyon, pero napakasakit isipin na ganon din ang naging kapalaran ni Lucky sa pamilya nila matapos ng ilang panahon na nasanay na ito sa poder nila. Walang ibang nagmamahal dito, tanging sila na lang ang naging pamilya ni Lucky. Nang makabalik si Aling Marta, ay tinanong agad niya ito. Inay, Oh, Wendy, bakit? Ano yun? sa inyo po dinala si Lucky. Di ba sabi ko po sa inyo, noon nyo kung gagawin yun sa lagyan natin? Ay naku, Wendy anak. Yung pusang yun ay bawal na dito sa bahay. Puros perwisyo lang ang ginagawa niya dito sa pamamahay natin. Kundi makakabasag o wakain ng pagkain na hindi para sa kanya, nangangalmot pa. Sa inyo po ba siya dinala? Doon sa palengke, sa tabi ng basurahan. Agad umalis si Wendy sa kanilang bahay upang hanapin si Lucky. Dala-dala ang kanyang lumang bisikleta. Wendy, saan siya pupunta? Wendy! Pupuntahan ko po si Lucky, Nay, at ibabalik ko po siya dito. Ano? Bumalik ka dito, anak. Naisip mo ba yung sinasabi mo? Wendy! Sa pagmamadali ni Wendy, hindi niya napansin na luma na nga pala ang kanyang bisikleta. Puno na ng kalawang ang kanyang preno at hindi na ito gumagana. Lucky, hindayin mo ko ha. Papunta na ako dyan. Hala! Naku, ayaw gumana ng preno. Nay! Tuloy-tuloy sa pababang bahagi ng kalsada si Wendy. Nawala na siya ng kontrol sa bisikleta. Dahilan para siya ay tumaob. Hindi siya makabangon dahil sobrang sakit ng tuhod at braso niya. Mabuti na lang ay hindi tumama ng malakas ang ulo niya sa malaking bato na naroon.
Ngunit hindi talaga siya makabangon. May ilang pamilyar na kapitbahay ang nakikita niyang lumapit sa kanya. Kaawa-awa ang batang ito. Kaawa-awa ang batang ito. Ang huli na lang niyang naramdaman ay umangat ang katawan niya mula sa lupa. Wendy, anak ko. Marahang wika ni Aling Marta. May benda ang braso, may maliit na bandage ang noo, at may gasa ang tuhod ni Wendy. Tumayo si Wendy mula sa pagkakaupo. Nay, si Lucky. Malungkot na sambit niya. Lungkot at pagsisisi ang mababanaag sa mukha ni Aling Marta. Komunidad sa pagdadala ko kay Lucky sa palengke. Hindi sana mangyari to sa anak ko. Napaisip siya at pumalik ang mga araw na kasama nila si Lucky. Mula sa pagkakabasag ng pitsil na naging dahilan ng pagkaantala ng pagpunta nila sa palengke at di sila naabutan ng puno ng manggang bumagsak. Ang pangunguha ni Lucky ng pritong isda dahil ito ay nagugutom dahilan ng pagkaantala ng pagpunta niya sa pwestong nasusunog. At ang paghahanap nila ng susi ng motor na naging dahilan ng pagkaantalang maabutan ng kanyang kabiyak na mabangga ng truck. Lahat ng pagkaantalang iyon ay dahil kay Lucky. Kung hindi dahil kay Lucky ay malamang nakasama na sila sa mga aksidenteng naganap. Ngayon niya lang napagtanto na mahalaga si Lucky sa buhay nila. Pinagkaloob ito sa kanilang pamilya ng may dahilan kaya hindi aksidenteng nakita ito ni Wendy sa basurahan. Laking pagsisisi ni Aling Marta dahil ngayon niya lang napagtanto na mahalaga pala si Lucky sa pamilyang ito. Pag-uwi nila ay agad niyang binalikan si Lucky sa kanyang pinag-iwanan. Ngunit wala ito doon. Malungkot na umuwi at ibinalita iyon sa kanyang anak. Makalipas ang ilang linggo, nakarinig ng masayang tinig si Aling Marta na nanggagaling sa labas ng bahay. Si Wendy ay tila'y tuwang-tuwa. Wendy? Sinong kausap mo at tila napakasaya ng araw mo? Ano? Laking gulat niya nang makita niyang yakap-yakap ni Wendy si Lucky. Nay, bumalik na si Lucky. Marahil ay nakabisado niya ang daan at natuntun niya ang pauwi dahil madalos ko siyang isinasama sa palengke kapag maghahatid ng paninda tuwing ako'y walang paso. Agad napayakap si Aling Marta kay Lucky sa tuwa. Nauunawaan ko na ngayon, kaya ka dumating sa aming pamilya. Ay dahil ikaw ang binigay sa amin para maiwasan ang mga dumating na trahedya. Humingi siya dito ng tawad. Ngunit laking gulat ni Aling Marta na hindi lang si Lucky ang pusa. Mayroon pa itong kasamang puting pusa. Pinangalanan nila itong Shine. Wala na ulit nangyaring trahedya sa kanilang pamilya. At nabusog ng pagmamahal ang dalawang pusa. Tunay na pagmamahal galing sa buong pamilya nila Wendy. Ang bawat uri ng nilalang dito sa mundo ay may halaga at may karapatang mabuhay. Anumang kulay nito, nilalang ang lahat ng may likha upang mahalin at bigyan ng gampanin ang bawat isa. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa pakikinig at hanggang sa muli, mga ka-Wonder!